Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa bawat isa. At inangalan po po ang lahat na tumayo para po sa ating opening song. Awitin po natin ang Banal Mong Tahanan. Amen and amen. Patuloy po tayong umawi. Awitin po natin ang araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan. Oh
Panginoon, awitin po natin ang yak.
Panginoon, maraming salamat po sa umaga na ito. Patuloy rin na ikaw ang aming sinasamba at pinupuri. Panginoon, dinadalangin namin ang aming pastor at pastora, Lord, na wala dito ngayon. Umaga, Panginoon, ibigay mo yung pagpapala, yung pag-iingat sa lugar kung nasan man sila. Panginoon, patuloy niyo silang pagpalain at ingatan. Ganun din po sa aming mga kapatiran, nakakaramdam ng kasakitan. Panginoon, Lord, kayo, Lord, humingi po sa kanilang mga karamdaman. Bigyan niyo po sila ng complete healing, Panginoon, Lord, sa mga kapatiran namin na, Lord, may mga karamdaman na naramdaman ngayong umaga, Lord, at sa mga nagdaang araw, Panginoon, Lord. Dinadalangin din po namin ang aming mga kapatiran na wala dito, na patuloy, Lord. Katukin niyo ang kanilang mga puso at ipaalala na ang araw ng linggo ay para sa iyo. At Lord, sa aming speaker, Panginoon, dinadalangin namin, Lord, na bigyan siya ng anointing, ng knowledge, Lord, sa pag-speak dito sa harapan at patuloy, Lord. Nabuksan niyo po ang puso ng bawat isa ngayong umaga at handa. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Para po sa ating mga announcement, IRM Sunny Syndrome Worship Service every Sunday at 2 p.m. Midweek Service and Prayer Meeting, April 3, 2025, 7 p.m. Ang ating pong speaker, si Sister Mary Joy Tuquero. Worship Leader, Sister Cristita Barza. Testimony, Sister Laarnie Acosta. At ang ating pong usher ay si Sister Leonie Santos. Sunday Worship Service, April 6, 2025, 9:30 a.m. Ating pong speaker, ating Pastor Manny Castro. Worship Leader, Brother Reynan Lozada. Tithes and Offering Encouragement, Sister Patricia La Forteza at ating pong usher. Yung pong lingkod, Flower Sponsor Pantaleon Family. Downwatch Prayer Gathering, ito po ay sa April 5, Saturday at 5 a.m. Iniimbitahan po ang lahat na dumalo dito sa ating panalangin. IRM Ministries Montalban, Aida Community Mission, every Saturday at 8 a.m. Meron po dito ang Kids Saturday Class and Adult Worship Service. Angkor National YMO Conference, May 24, 2025, Saturday at IRM Ministries Cathedral. Ang ating registration fee ay 500 per head with lunch. Ating pong online registration is posted in National YMO. In preparation for our church anniversary, we will have our one-day salary pledge, an act of thanksgiving and opportunity to honor God by giving one day's income as a love offering for His work in our church. Harvest date, April 13, at church anniversary po natin ay sa April 27. Holy Week activities, ito po yung mga gawain natin sa darating na mahal na araw. 7 Last Word Worship Service, April 16, Wednesday, 6 p.m. Ating pong Easter Sunday ay sa April 20 at 5 a.m. Thank you for the flower sponsor, Sister Maricar and Brother Raven Patricio. Palakpakan po natin sila sa kanila. Para naman po sa ating God's message, tinatawagan ko po ang ating chairman, Brother Ray Acosta. Magandang umaga po sa ating lahat at totoo, hindi ako speaker ngayon yung ating misis. Kaya lang, may kahapon, hindi maganda yung pakiramdam niya. Pagkatapos na maligo, naupo. Hindi, pagkaupo, sabi niya, bakit nahihilo ako? Sabi hindi naman. Ako sabi niya, sakit na yung ngayon, nung pagkagising, matulog naman yung pagkagising na sabi niya, talaga hindi ko makaya. Kung hindi ko na naman nag-deliver ng speech sa sige ako, kung tapos naman na yung okay lang. Kasi dapat pupunta ako na ngayon, nakikita sa kanya. Anniversary na time na, kaso, tapos na yung niya, wala akong i-speak. Sabi ko, sige, ako naman. Kaya magandang umaga po sa ating lahat. Bawat isa, naman po wala rin ang ating pastor at bigyan ng speech
si Lida ng kanyang pamilya. So, bigay na natin yung wish natin kay Pastor. Maranasan naman nila habang nandito pa sila sa aming pamilya. Pamilya naman nila yun. Ngayon po, sa umagang ito, ito igawa na ng speaker na ng ko. Ngayon po ay ako na lang mag-speak sa harapan nyo. So, magandang na lovely po. Ito po ang, kung kayo may Bible, pakibuklan niyo po sa Awit chapter 42, verse 1, chapter 2. Ito po ang ating basahin. Kung paano, ito sabi, verse 1, kung paano batis ng siyang hanap ng isang lugar, kayong dinalahanap ng Diyos ng buhaw na kaluluwa. Nananapit ako sa Diyos. Sa Diyos ng buhay, walang iba. Kailan ay maaaring presensya mo'y sumamba. Verse 3, araw-gabi, naghuwi gabi araw, tumakanis, tanging pagkain ko'y mga luha at pagkikik. Itong makaway ko, pinaya o isambi. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasi. Chapter 4, verse 4, nagdurugo ang puso ko kapag aking naalala ang mga lumipas ng kahapon. Lagi kaming sama-sama at sa templo ng Diyos na ako'y nagmumuna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Chapter 5, bakit ako nanlumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siya ang aking asahan. Diyos na tagapagligtas, muli siya ang aking awitan. Chapter 6, saan pagod sa puso ko'y tigil ng hirap habang ako'y nasa Jordan at sa Hermon, sa Misar, di ko malilimot, gugunitain ang oras-oras. 7, ang dakat na kailalo ng katulad ng magagalit man, malalaking mga alon na sa aking kaluway ganap na tumatawag. Chapter 8, naawang pag-ibig ni Yahweh na hayag araw-araw, gabi-gabi siya na naway, purihin ko sa awitan. Dalangin ako ito sa Diyos na sa ating bumubuhay. Chapter 9, verse 9, sa Diyos na sa dalang ng ganito ang aking wika. Bakit ako nalilimot? Nalimot mo ba akong pusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? 10, kalooban ko'y nanghihina at kumuhay ng laban habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba'y nasaan? Verse 11, bakit ako nalungkot? Ako'y naramdaman sa Diyos o ako'y nagtiwala. Siyang aasahan ng muling papuri, walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos ay walang hanggan. Balay ng Diyos, pagbasa natin ng masita, tayo ko'y manalangin. Panginoon, sa iyong biyaya at kalooban, pinagkatiwala namin ang araw na ito sa pangalan ng iyong banal na Espiritu. Naway po ay lubos ng punuhan ng iyong salita at pinag-aral sa inyo. Ngayong umaga, lahat ng ito'y nawa naman maging kapurihan lang sa pangalan ng sa iyong pangalan. Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayo. Ako. Ang pupuksan so ay ang kanta ito. Kanta dito, part ng buong kasulatan. Lahat ng kasulatan ay inspired by God. At kapanigig patinabang sa pagpaturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtuwid, sa litong gawain, at sa pagsanay sa matutuwid na pamumuhay. Upang maglingkod sa Diyos ay maging ganap at handa ang lahat ng mabuting gawain. Ang ating pag-aaral ngayon ay matatagpuan sa mga ng awit at wala ng kapatid sa lahat ng mga ito. Ang sabi dito, Panginoon, sa iyong biyaya at kalooban, pinagkatiwala namin ang araw na ito. Ito po mga panalangin. Dahil sa pangyayari kay Kura, natuto ang kanya sa sumunod na lahi. Sa halip, naghimagsik, mas pinili nila maglingkod kay Yahweh. Ito po ang aklat ng panahon ito ni Haring David na siya ay na siya ay nililitis ni King Saul. Kaya itong nagiging panagkoy mo ito doon sa ilang siya ay hinahanap ng patay niya. So, kaya po itong
Panginoon, napaka-ano ng kanyang mga sinabi ko. Sabi rito, ang awit mo ito ay isang malungkot na awit. Ito ay awit sa isang tao na kanyang konstitusyon na wala siyang ibang naasahan kundi si Yahweh. Siguro sa iba sa inyo, makaranas kayo na maaaring dumaan sa gayong mga ganitong sitwasyon na alam ninyo na wala kayong kahit magagawa kundi umasa sa ating Diyos sa paraan mabago ang sitwasyon. Ang pamagat ko lang natin looking up when feeling down. Ito po ang naranasan niya haling gabi. Looking up is a simple means looking to Christ. Pero aminin natin na looking up to Christ, yung feeling down, ay hindi ganun kadali. Sa mga sitwasyon na tayo ay feeling down, ay dapat doble ang ating pag-iingat. Doble din ang ating pananampalataya. Alam ng kaaway, alam ni Satan, kung kailan tayo sobrang down. Alam ng kaaway kung kailan tayo vulnerable sa kung kailan tayo confused, kung kailan tayo naghahanap ng temporary relief, temporary joy, or satisfaction. Kung paano natin ito doon ang ipinakita ng sumulat ng awit. Ng awit na ito. Kung paano niya labanan ang sarili niyang emosyon at desire. Alam niya na mahirap yung sitwasyon niya. Umasa ka sa Diyos ng awit. Isang sa pinakamahirap gawin yung umasa kasi may kasamang paghihintay at pag-alinlangan. Kung minsan na tayo, no, kung may hinihingi tayo sa Diyos, umaasa tayo, pero mayroon pa rin tayo pag-alinlangan. Yun ang sabi dito sa aligaga pa naman tayo. Ayaw natin maghintay pag nag-order tayo sa Shopee, halimbawa, sa gusto natin, pagkaano, nandyan na kaagad. Kahit na ang Diyos na nangako, kadalasan nainip pa din tayo at nagdudula. So, anong gawin natin mula sa awit? Sa awit chapter 4 ito ay bibigyan ko kayo ng anim na ways to wait for the Lord. Number 1, praise while we wait. Sabi doon sa chapter 5, basahin mo natin sa verse 5. Ang big question is paano ka makapagpuri sa Diyos? Madalas, nakakaya tayo, nakakaya yung pag-awit natin, nakakaya yung pagsamba natin, nakakaya yung Diyos kung makikita niya yung laman natin ang puso tayo sa Kanya. Kaya na yung papuri natin pa yung pamumuhay natin na katulad tayo lang sa mundo. God deserves more in this song. He deserves more than our half-hearted, half-lazy, half-focused, and sleepy worship. He deserves more than leftover, offering and more tira lang ng oras. Deserve yung greater glory, greater worship, and greater worship. Mga kapatid, these are not kind of worship na ibigay sa atin ng nag-iisa at buhay na Diyos. The mission is the quality of our worship is the same mission of our holy enjoy God. Ang ating pagpuli sa pagsamba ay paraan ng Diyos para sa lahat. Experience and enjoy Him. Habang hinihintay natin siya, so your worship is boring tayo para sa iyo. Ang Diyos ay boring. Doon sa mga tayo mga hindi pa masyadong makakakilala. Yung ginagawa natin sa mga para boring. Yun lang ang ibig sabihin. Kung hindi mo na-enjoy ang worship ng one story, paano mo pagdating ng Panginoon Jesus? Ito ay gagawin natin every day. So, wala ko kayong gagawin. Magpuri na magpuri sa Kanya. Dahil mabuti ang Diyos, dinala niya tayo sa isang lokal na church na habang naghihintay tayo, we can continue to gather in belief kasama ang lahat ng mga nampalataya para purihin at sambahin siya. Hindi kaasa sa Diyos na nag-iisa, kapatid. Aasa tayo sa Diyos ng sama-sama. Magpuri sa Diyos ng sama-sama. We praise while we wait. Pangalawa, we talk to God while we. Sabi po sa chapter, verse 9. Totoong pinakalimutan ng Diyos ang sumulat ng awit na ito. Hindi ko alam na malamang din na
Ngayon na niya alam. Pero yung nasa puso niya, yung naramdaman niya, maraming bagay at maraming pangyayari ang hindi natin maunawaan. Minsan parang unfair. Madalas hindi natin alam kung bakit, madalas din natin alam kung para saan. Minsan parang walang sense yung pangyayari. Kahit anong sitwasyon mo, kausapin mo ang Diyos. Hindi ka kayabangan na tanungin ng Diyos kung bakit nangyayari yung mga nangyayari. Alam naman ng Diyos yun sa puso mo. Yung gusto mong malaman, kaya maaari tayo maging honest sa Kanya. Alam ng Diyos yung limitasyon natin sa karunungan. Kaya expected na sa atin na nagtatanong tayo. Kasi maraming bagay ang hindi natin alam. Mas mainam na yung Kristiyanong limitadong karunungan na umasa sa Diyos. Kaysa isang tao maraming alam na umaasa sa kanyang sariling karunungan. Diba tinatawag ko? Self-righteousness. Walang Kristiyanong hindi nananalangin at hindi umakaisa sa Diyos. Pangatlo, we remember God's love while we weep. Sabi po yun sa verse 8. Sa verse 5 and 11, tinawag na ng Diyos na may salvation and may God. Kahit sa gitna ng paghirap, alam natin na hindi nawawala, hindi nababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya tinawag niya itong tapat na pag-ibig. Tuwing narinig natin yung tapat na pag-ibig sa ating Ama, walang ibang dapat na pumasok sa isip natin, kundi yung ginagawa ng Panginoong Hesus. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, kaya sinugo niya ang Panginoong Hesus, ang nag-iisa niya kaligtasan, our salvation and our God. We remember God loves. Remember yung ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang pinangangaral sa ating tuwing linggo. Siya yung laman ng gospel na binabahagi natin. Sa ibang tao, si Kristo ang katuparan ng pag-ibig ng Diyos. Itinahayag natin sa bawat isa at dapat din natin makita sa buhay natin araw-araw. Pang-apat, we discipline ourselves, we wait. Ito po ay sabi sa verse 5. Basahin mo na po. Tulad ng ginawa ng sunod sa awit na ito, kailan yung huling pagkakataon na sinaway mo ang sarili mo? Kailan mo sinabihan ang iyong sarili na bakit mo gagawin yan? O bakit mo ginawa yan? Yung umarap ka sa salamin at sinisirmunan mo yung sarili mo na tinatama mo ang sarili mo. As the Holy Spirit ay nasiya sa atin niya ang puso natin sa mga bagay na dapat natin itama sa sarili natin. At maging handa tayo na talikuran ang kasalanan na nakikita natin sa sarili. Ultimately, ang lagi natin tanong sa sarili natin, mabigyan mo ba ng karangalan si Kristo sa gagawin ko? 5. We remember our Christian journey while we wait. Ayun po yung sa verse 4. Dito yung author ay nagsishare ng kanyang testimony kung paano niya naalala yung mga araw na nakasama sila sa templo na magdiriwang ng masaya. Nagkakatuwa sila palagi naririnig ng testimony ng mga kapatiran kung paano sila nagtong sa isang mahirap na sitwasyon na kadalasan dahil sa kasalanan kung paano inahon sila ng Diyos mula sa ganong kalagayan. Bawat isa sa atin ay masarilis testimony. Lahat tayo at one point ay pinanganak ng sarili nating kasalanan sa sarili nating kagagawan. Pero lahat tayo ay one point na nakaranas ng kaligtasan at ngayon magpatuloy sa pagiging tagasunod ng Panginoon Hesus. Alam ko meron kayong sarili-sarili kwento
ng inyong Christian journey. At hindi lang ito kwento ng buhay natin, kundi kwento kung paano tayo inalagaan, pinupuntahan at itanaguyod ng Diyos mula pa sa simula ng tawagin na tayo hanggang sa araw na ito. Pang-anim, we thirst for God while we live. Sabi ko yun sa chapter 1 and 2, sa verse 1 and 2. Sa gitna ng kaguluhan ng panahon at pagkaroon ng mga kaaway sa kanyang paligid, hindi niya sinabi na siya ay nauuhaw o victory laban sa kanyang mga kaaway. Hindi niya sinabi na ay nauuhaw para sa isang mapayapang buhay at malalayo sa paggulo. Hindi siya nauuhaw sa mga kayamanan at kapangyarihan. Hindi siya nauuhaw ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan. Naging maganda ang verse neto dahil sa katotohanan na tunay na pangangailangan natin sa Diyos. Marami siyang pangangailangan. Pero to be in the presence of God na kanyang pinakaunawain na napakasarap. Siguro napakiramdam yung araw na pawiin ng Diyos ang ating pagkabuhay sa ibang bagay. Nasa piling niya ay pakiramdam natin na wala tayong iba ang kailangan hanggang sa dumating yung araw na tuloy tayong nauuhaw sa Diyos tulad ng isa na nananabig na sa batis na kumahan. Ang sinabi mo, kung kami ay nagpumulang sa karunungan, ay humingi sa iyo at ito'y pagkaloob mo sa sinabi mo, kami manghihina at manlupalpay at lalapit kami sa iyo at kami ay iyo. Maraming salamat po sa umaga ito. Ito po ang message na gumawa ng speaker natin at sabi sa akin, sige, ikaw na provide ko ng pasahin sa harapan. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin sa kapit. Panginoon, maraming salamat sa umaga ito sa pagkakabay po ng iyong mga salita. At naway, Panginoon, na unawaan ito ng bawat isa sa amin. Naway, Panginoon, kaming lahat, Panginoon, ay nagpapakumbaba at namanagin sa iyo sa umaga ito at namimigit ang pagkakawala ng Panginoon ang aming mga nagawa. Kulang, ito kami dahil hindi namin ang pagkakawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat po sa salita ng Diyos ngayong umaga. Para naman po sa ating tithes and offering encouragement, tinatawagan ko po ang ating sister, Cristita Marza. Magandang umaga po sa bawat isa. Bago ko po ibigay ang encouragement ngayong umaga, nais lang po welcome po natin yung mga kasama po ni Ate Winky sa likod. Salamat po natin sila. Ate Winky, mga kamag-anak niyo po, mga kabataan, tapos may ano po ba, may YMO tayo kasama. Okay, palakpakan po natin ang Lord at sa buhay po ng family natin. Welcome po dito po sa Ayat Talban. Yung ating po mga workers, Pastor and Pastora, may ano po sa family nila, may gathering po. Kaya sila po wala ngayong araw. Sige po, sa ating po encouragement ngayong umaga, sa pagbibigay natin ng ating tithes and offering, pinapakita natin dito yung pagtitiwala at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Sabi po sa 2 Korinto 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob, o dahil sa kailangang magbigay, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa pamamagitan ng ating pagbibigay, hindi lamang natin sinusuportahan ang gawain ng Panginoon, kundi tinutugunan din natin ang pangangailangan ng iba. So magbigay po tayo ng may kagalakan dahil tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos doon po sa kung ano man pong meron tayo. At masaya po na katuwang tayo sa mga pangangailangan po ng mga kapwa natin sa pangangailangan po ng ating iglesia. Maraming po salamat.
Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Puri ka sa Panginoon ng iyong pangalan. Maraming salamat, Lord, Lord, kakayanan makapagbigay sa iyo. Nawa, Lord, ang mga kaloob na ito, Lord, ay magamit sa pagpalaganap ng iyong salita. Panginoon, sa itatatag ng iyong bahay sa bahay, Panginoon. At nawa, patuloy mo kami tamnan ng puso, Lord, na umiibig, masaya nagbibigay, Panginoon, para sa iyong Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ano naman po sa ating finance project, Piso Plus. Maraming salamat po sa ating lahat. Muli po tayong tumayo at awitin natin ang ating closing song, Alay sa Pagsamba. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito sa aming natapos na gawain. At naway, Panginoon, ang iyong mga salita ay tumimo sa puso ng bawat isa sa amin na ito'y, Panginoon, na upang sa tayharing gabi na panahon na siya, Panginoon, ay talagang malungkot na, Panginoon, dahil sa siya kami na inuusip ng nilang sa Panginoon. Katulad din namin, Panginoon, na may mga pangyayari din sa buhay namin na kami, Panginoon, ay daw matanggap Panginoon na para hindi na namin mapaglabanan. Ngunit, Panginoon, na nariyan kayo upang, Panginoon, katulad, Panginoon, yung sinabi sa aklat ng awit 42 na ang lahat, Panginoon, ay umasa, walang malapit na kumig sa inyo lamang, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umaga ito, bawat isa ay nanalangin namin, Panginoon, na magtiwala at magmawala ng pag-asa sa iyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.
Third Sunday po ng April na, kaya pa flowers po. Pinabibili ko si Kaya po yun. Matagal pa naman po. Ayaw pa pag-ipunan. Si Lola Nicola. Para po nila.